Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, sa ating palatuntunang ating alamin sa araw na ito. At ang pag-uusapan po natin po ay tungkol po sa larangan ng pananakahan at pangisdaan, kabayan. Okay, ang paksa po natin, kabayan, at atin pong pinili ito dahil po sa ilang mga katanungan at kahilingan sa ating programa, kabayan, ay ang problema po ng agri-fishery sector, kabayan. Larangan ng pananakahan at pangisdaan at kung bakit may problema ito. Ang sabi po ng ating mga kabayan dito ay bakit na pag-iiwanan? Sabi po nila, bakit na pag-iiwanan ang agriculture at fisheries sector sa Pilipinas, kabayan? At sabi po ng iba pa, neglected, kabayan, neglected. Yan po ay parang masakit pakinggan, kabayan, at inappropriate as far as I'm concerned, kung talagang tutuusin, kabayan. Pero kung talagang ating pong pag-iisipan, kabayan, parang mayroon pong katotohanan ito, kabayan ko. At sa akin kasi, para sa mga nasa bansa at sa ating pamahalaan, ang nakikita po natin, ang tinding programa na kanilang pinag-uukulan ng pansin ay ang larangan po ng edukasyon, kabayan. Edukasyon. At ito po ay sinabi nilang napaka-importante. Totoo naman, kabayan. Kasi po, ang ating pong mga kabataan, wika nga ng ating mga nakatatanda at ng kasalukuyan, ay nasa kabataan po ang ating kinabukasan. They are the future of our nation, kabayan. At para po sa akin, at sa ating alamin, kabayan, sabi ko nga, ang dapat na unahin ay ang produksyon ng pagkain. At kapag produksyon ng pagkain, nariyan po ang agriculture at fisheries sector, kabayan ko. Ang kinalalagyan ng ating mga magsasaka at ng mga mangingisda at nag-aalaga po ng isda at mga halaman. Agri-fishery sector. Sabi nga po, kabayan ko, at nabanggit nga po, ang Biblia natin ay para sa unang lumikha po ng ang ating pong lumikhang Panginoon, kabayan, ang unang pinag-ukulan niya ng pansin ay ang mga bagay na ukol sa pagkain ng tao, kabayan ko. Ang karagatan, ang mga tubigan, ang mga lupain, at partikular mga halaman, mga isda, mga hayop, at marami pang iba. At lalong-lalo na yung gamit po natin sa ating mga hilaw na sangkap. At yan po ay napakahalaga kung talagang pag-uukulan po natin ng pansin, kabayan. Agri-fishery sector. Yan po ang ating pong pinag-uusapan ngayon, kabayan. Bakit lugmok ang agri-fishery sector? Bakit bagsak? Bakit naghihirap ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisherfolk? Sapagkat ito, kabayan, kung talagang pag-uukulan po natin ng pansin ng mga problema, ay nakikita po natin kulang sa suporta po mula po sa mga kinaukulan. Ang suporta na kailangan po ng nasabing sektor, kabayan ko, para sa kanilang pagtatanim, sa kanilang pagtatrabaho, sa mga lupain, sa karagatan, sa mga ilugan, kabayan, at yung mga gamit po nila sa kanilang mga gawain, kabayan. At syempre, yung kanilang inuuna, pagkain po ng kanilang mga pamilya, kabayan ko. At para po sa atin, kabayan, ito po ay suporta po mula sa mga kinauukulan. At suportang pagkaisipan, kabayan, mula po sa mga may kakayahan sa kabuhayan ng ating pong mga mayayaman, ang may mga kaya sa buhay, at yung pong nga ay pwedeng makatulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. At para sa ating alapin, kung ating pong pag-uukulan po ang edukasyon as number 1 program of the government, sana man lang ang ating pong kahilingan ipantay. Kung hindi man pantay po sa education ng ating pong larangan ng pananakahan at pangisdaan, baka agapay man lamang sa suportang ibinibigay sa ibang programa, kabayan ko, na kagaya po ng education sector. Bigyan po ng halaga at malaking suporta ang nasabing sektor, kabayan ko. Para po sa ating alamin, ito po ay napakahalaga. At maitanong nga po natin, kasi kung mahina po ang sektor, kabayan, bigyan muna natin ng kaisipan ito. Kung mahina po ang nasabing sektor, hirap din po ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda at ang kanilang mga pamilya, kabayan. Sapagkat ang unang pag-uukulan po nila ng pansin ay ang sariling pangangailangan.
Walang ganang magsikap ang mga ito kapag mahirap ang lahat ng bagay para po sa kanila. Nakapagtataka ba kung bakit kulang po ang mga mag-aaral na gustong pumasok sa larangan ng pananakahan at bangisan? Ba't ayaw nila sa agricultural education, kabayan? Bakit kanyo? Kasi ang kasabihan, walang kita dyan. Bakit ka papasok sa agriculture ay walang kita, wala kang mapapala. Pumunta ka na lamang sa ibang mga aralin at doon ka kikita, makakakuha ka ng trabaho. Yan po ang nasabing kaisipan na nakukuha po ng lahat. Ano po? Totoo, pero kung palalakasin po ang nasabing sektor, kabayan, sisigla po ang lahat. Sisigla po ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, na bumubuo po ng nasabing sektor at sisigla ang mga kabataan na pumasok po sa larangan ng pananakahan at pangisdaan, kabayan. Lalaki po ang volume ng pagkain, produksyon ng pagkain. Iba't ibang uri ng pagkain, kabayan, mga hilaw na sangkap na galing po at gamit po sa mga industriya. Yan po ang nakikita po natin, kabayan ko. Okay lang sa inyong mga mayayaman, sa inyong may kaya sa buhay, sa inyo pong nasa middle class at may kakayahan kayo. Pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat nariyan kayo sa ganyang antas ng ating kabuhayan. Pero, ang ating pong mga mahihirap, kabayan, kulang po sa kanilang mga pangangailangan. At una po ang pagkain. Ano po? Sa lahat po ng bagay, una ang pagkain kaysa po sa edukasyon, kabayan ko. Sample, ano po, kabayan ko, sa mga, alam nyo, sa tuwi-tuwi na, may mga nagpupunta po sa akin personal, nagpupunta po sa aming tahanan, nangihingi ka, Jerry, baka maaaring magtrabaho ako ng kaunti sa inyo sapagkat wala kaming pagkain, pambiling pagkain sa araw na ito. So bibigyan po namin sa maliit na halaga na makatutulong kahit man lamang makatawid sa araw na iyong, kabayan ko. Yan po ay hindi lamang isang araw, 2 araw, 3 araw, kung hindi sa tuwi-tuwi na nangangailangan po at handa kaming tumulong sapagkat nakikita po namin sa kanilang mukha ang hirap ng kabuhayan, kabayan. Sa produksyon, kung pag-uusapan po natin at tatanungin niyo ang ating alamin, napakarami pong mga ideya. Ang ating alamin lamang, napakaraming ideya. Pero anong kailangan? Suporta po ng mga kinauukulan para po ito'y maging masigla sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat po ng panahon. Yan po ang kailangan ng nasabing sektor. Alam niyo, sa ibang bansa, tulad po ng sa Asia, ang hari ng isang bansa, alam po namin ito sapagkat yung kanyang mga tauhan, yung kanyang mga kababayan, pinag-aral pa sa Pilipinas tungkol po sa agriculture at fisheries, kabayan. At nang bumalik, nakatulong po sa lahat. Yung hari po nila, siya mismo agriculturist, kabayan, na nagtatanim, naghahalaman sa kanyang palasyo. Yan po ang kanyang pinag-uukulan ng pansin at sinasabi sa kanyang kabayanan na magsikap kayo upang mapaganda natin ang produksyon ng pagkain. At ngayon, sila po ang nagbebenta ng pagkain sa atin at tayo po naman ang namimili sapagkat kulang tayo at sila'y sagana. Meron din pong ibang mga bansa sa Asia na sumunod sa kanilang gawi, sa kanilang pong ginagawa. At yan po ay nakatutulong sa lahat. At tayo na pag-iiwanan, kabayan, sapagkat kulang po tayo sa suporta at sa tulong na dapat nating ibigay sa ating pong larangan ng pananakahan at pangisdaan. At yan po ang kailangan talaga. Unahin natin ang produksyon ng pagkain, kabayan, sapagkat yan ang kailangan ng ating mga mamamayan. Paano kung mag-aaral? Sabi nga nung isang nakausap natin, alam nyo ka, Jerry, hindi po makapasok ang aking mga anak sapagkat kulang kami sa pagkain. Sabi nga nila, mag-aaral siya. Wala namang pamasahe, wala namang kita, wala namang baon, walang pagkain, kabayan. Uunahin na po namin ang pangangailangan ng buong pamilya kaysa po siya'y pumasok sa paradan. At yan po ay nakikita po natin, kabayan. At ito'y ating pong uuliting muli, kabayan. Kung hindi man mauna ang agri-fishery sector, ipantay man lamang o kaya na iagapay po man lamang natin ang agriculture and fishery sector sa mga iba pang programa ng ating gobyerno. At nananawagan tayo sa ating mga kinaukulan, sa ating pamahalaan, sa mga kinaukulan, sa mga mayayaman, sa may mga kaya sa buhay, na magkatulong-tulong tayo. Sa ibang bansa, tumutulong po ang ibang mga sektor na mayayaman, may kakayahan sa buhay, sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan at sila po ay sumisigla. Yan po ang unang ginawa ng mga unang bansa pa noong unang panahon, kabayan. At yan ay masasabi po natin kulang dito po sa ating bansa.
At uulitin ko, kung hindi man mauna ang agri-fisheries sector, kabayan, kung hindi man maipantay, maiagapay man lamang ang ating pong sektor sa mga programa, sa talaan po ng mga programa ng ating pamahalaan. Kabayan, kung tayo po ay naging emosyonal sapagkat tayo po ay matagal nang kapiling po at kaugnay ng ating mga magsasaka at mga mangingisda at nakikita po namin ang kanilang tunay na pangangailangan na kung pasisiglayin po natin, makatutulong po sa pag-unlad ng buong bansa sa ating pong kinabukasan. At hindi po tayo aasa sa ibang bansa ukol po sa ating pangunahing pangangailangan, produksyon ng pagkain, kabayan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong likod, Ka Jerry Geronimo. Muli po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunang ating alamin. May God bless the Filipino nation, kabayan.